action and in truth. Sabi rito, wag daw lang daw tayo umibig sa magitan ng mga salita. Okay? Kasi maraming ganyan, di ba? Love you, I love you. Ayan, okay. Pero hanggang ano lang, hanggang bibig. So, yun po yung ibig sabihin po niyan, no? Kaya sabi rito, umibig daw tayo sa magitan ng gawa. At meron pang isa dyan, yung truth, no? Mamaya po pag-uusapan po natin yung truth, no? Para mas lalo po nating maintindihan. So, ano po yung love in action? Okay, yung love in action po, ito yung the highest standard of love. Okay, the highest standard of love. Sabihin nga po natin, the highest standard of love. Pag sinabi natin the highest standard of love, kasi meron pong standard. So, ibig sabihin, merong standard at meron naman tayong tinatawag na the highest standard. Okay? So, pag-usapan po na natin yung highest, no? Bakit kaya naging highest standard tong sinasabi nating love in action? Ang context po kasi ng 1 John 3:18, this context is a command for a Christian to love their neighbor, especially to our fellow believers. So, yun po yung context niyan, no? Yung pag binasa natin yung 1 John chapter 3, yung context po niyan is a command for all Christian na na mahalin yung ating mga neighbor, especially po yung ating fellow believers, yung kapwa natin mananampalataya na naglilingkod, nagmamahal sa ating Panginoon. Yun po yung context niyan. So, ibig sabihin, yung pag-ibig po kasi minsan, di ba, nalilimitahan to sa ating mga pamilya lang, no? Okay? O sa ating mga kaibigan, no? So, yun po siya. So, ibig sabihin, yung standard po kasi, ito po yung standard. Tingnan nyo yung standard, Matthew chapter 5, verse 46. Ito po yung standard. Tingnan po natin yung standard, Ito po yung standard. For if you love those who love you, okay, standard po ito. For if you love those who love you, kung mamahalin mo lang daw ang lahat ng nagmamahal sa iyo, what reward do you have? Don't even the tax collector do that. So, ibig sabihin, ano sabi dito? Kung mahal mo lang ang nagmamahal sa iyo, wala daw reward yon. Pero ito po yung standard, Kasi po, even the sinners, even the tax collector, ginagawa ito. Ano ibig sabihin ito? Standard na po yung automatic. Automatic po yon. Automatic po, bilang mag-asawa, automatic mahal mo ang asawa mo. Amen po ba? Automatic yon. At bilang mga magulang, standard po talaga na mahalin natin ang ating mga anak. Standard po yon. Standard. Okay? Kaya sabi rito, kung mamahalin lang daw natin ang lahat ng mga tao na nagmamahal sa atin, sigurado ako, wala ditong magsasabi na walang taong nagmamahal sa iyo. Sigurado po ako dito sa kalagitnaan natin na meron talagang taong nagmamahal sa iyo. Tama ba ako o tama? Tama? Tama ba ako ron? At sino yung unang-unang alam mo na nagmamahal sa iyo? Siyempre, yung magulang mo, yung family mo. Kaya nga po, ito ay standard. Kaya kawawa po ang isang nilalang na ultimo, family mo, hindi ka nakakatikim ng pag-ibig sa kanila. Kasi standard yun . Okay? Kaya walang ibang magmamahal po talaga sa atin at mamahalin natin, walang iba kundi ang ating pamilya. Amen? Pumalakpak nga dito yung nagmamahalan sa kanyang pamilya. Amen? Standard po yan. Standard po yan. Mahal natin ang ating asawa, mahal natin ang ating mga magulang, mahal natin ang ating mga anak. Standard po siya. Okay? Kaya lang, sabi dito ni Jesus, hala, ito pong mabigat Ito, tingnan nyo Standard to, pero sabi ni Jesus, what reward do you have? Kitam? So, ibig sabihin, wala palang reward.
Walang reward. Walang reward? Wala. Okay. Mahalin mo nanay mo, mahalin mo mga anak mo. Wala siyang masyadong reward. Okay? Okay. Kasi, ano siya standard, natural yon. Mahalin mo nanay mo, mahalin mo tatay mo, mahalin mo anak mo, mahalin mo magulang mo, mahalin mo kapatid mo, mahalin natin ang ating mga relatives. Because, ito po ay natural na dumadaloy po talaga yan. Okay? Kaya pag meron sa pamilya na hindi nagmamahalan, hindi yun natural. Okay? Hindi siya natural. Okay? Hindi natural yon kapag walang pagmamahalan sa loob ng tahanan. Okay. Ngayon punta tayo. Punta tayo dito. Okay. So ngayon, pag sinabi nating highest standard, ibig sabihin nito, masigit pa. Okay? Masigit pa doon, no? Sa pagmamahal natin sa magulang natin, sa anak natin. Ibig sabihin, ito ay dumadaloy naman sa iba. Ano ibig sabihin nito? Okay. By loving those who don't love you, halimbawa, pag may tao na nagmamahal sa iyo, siyempre, alam mo yon, when someone love you, you pay back di ba? Mag-ano ka rin magmamahal ka rin. Ibig sabihin, mahal ako ng asawa ko, dahil mahal niya ako, mamahalin ko rin siya. Mahal ako ng anak ko, dahil mahal niya ako, mamahalin ko rin siya. So, mayroong suklian. Tama po ba? Mayroong payback, no? Mayroong ganon. Pero eto, ang sabi ng Bible, kapag minahal mo ang kaaway mo, so iba naman yon, di ba? Magkaiba. So, ibig sabihin, mahalin ang kaaway. Sabi rito, by loving those who don't love you, malamang ito yung mga kamag-anak natin. Ito yung mga tao na hindi na tayo mahal. Okay? Pero dahil tayo ay anak ng Diyos, so ito yung sinasabi natin na kahit na yung tao ay hindi kaibig-ibig, natututunan natin siyang mahalin. Ayan po. So ngayon, ang pinaka-ano natin dito, ang pinaka-bottom line, loving friend and family is natural. Natural po yan. But is not reward-worthy. Bakit? In a kingdom sense. Pagdating sa kingdom, hindi po talaga yun yung sukatan na minahal natin yung parents natin. Pero ito po don't get me wrong, kasi hindi po replacement yon. Okay? Hindi replacement. Na, hindi ko na mamali ng ano ko, wala palang reward. Hindi po replacement yon. Mamaya, tuturo ko sa inyo. Okay? So sabi rito, in kingdom sense, real, spiritual rewards come when you love in deed and in truth. Ibig sabihin, sa kingdom sense, no, ibig sabihin, pagdating sa paghahari ng ating Panginoon, okay, hindi siya ganoong rewarded, no? Hindi siya ganong kataas na antas na klase ng pag-ibig na gusto ng Diyos na gawin natin. Okay. Punta tayo dito. Ano yung high standard? Sabi rito, kaya nga, hindi to replacement. Halimbawa, ito ganito. Ito ba nararanasan ng iba? Ba't si tatay, pag gumastos sa kaibigan, ang laki-laki? Pag gumastos sa inuman, ang laki. Diba? Pero pag sa pagkain namin, wala. O, nakuha nyo na? Nakuha nyo na? Bakit kaya yung anak ko, buti pa yung mga kaklase nila, nililibre nila. Ako minsan lang makapag-Jollibee. Nakukuha niya? Nakukuha niya? So, yun po siya, no? Kaya nga sabi ko dito, hindi to replacement na mas mahal natin yung iba kaysa sa ating family. Okay? Marami pong mga miyembro ng pamilya na mas mahal pa ang kanilang barkada kaysa sa kanilang pamilya. Okay? Which is very wrong. Tama po? Kaya, kung may gagastusan ka ng malaki, dapat gagastusan natin ang ating pamilya. Amen ba? Pumalakpak dito yung gumagastos talaga sa pamilya. Kasi yun ay expression of your love sa iyong family. Tama? Pag nag-birthday si
mama, ang regalo frame, picture frame. Pag nagregalo ang kaibigan, mamahaling kwintas. Okay? Pag nagregalo sa girlfriend, puro mamahalin. Pag kay mama, mama, eto sandok ko. Mama, ito batya, regalo ko sa iyo. Ayan, di ba? Ang nagmamahal sa magulang, nagre-regalo ng washing machine sa karep. Amen po ba? Amen? Panapahan natin ang Panginoon. Okay? So yan, no? Kaya yung mga, di ba? Ganun siya. So, naiintindihan niyo na po. Naiintindihan niyo na po. Kaya yung mga kabataan dito na wala pang trabaho, alam niyo na gagawin niyo, ha? Ayan. Okay. So, yun po siya. Okay. So, yun po, no? Okay. So, hindi ito sinasabi nating replacement na mas mahalin natin ang iba kaysa sa ating pamilya. So, clear po tayo? Clear? 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 Okay. Ibig sabihin, mas mahal po talaga natin, mas love natin ang ating family. Okay? Next. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ano sabi rito? If anyone fails to provide for his own, and especially for those of his own family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So nakita po natin, kapag ang isang tao daw ay nag-fail to provide for his own, ano yon? Time? Ano pa? Ano pa yung pwede na pinoprovide, no, sa family bilang isang miyembro ng pamilya, you provide something for your family. Okay, at ang sabi rito, when you deny, sabi ron, okay, pag hindi mo na i-provide, he has denied the faith and worse than an unbeliever. So ibig sabihin, parang mas masama ka pa. Mas masama pa tayo. Mas matindi pa tayo doon sa mga hindi mananampalataya. Okay? Kaya meron po mga tao yun, natatandaan ko, no? Ano, ito, sabi niya, may mga kalalakihan na gumagawa nito. Pag alak, inuutang yon. Uutang siya. Ay, wala na tayong pera, wala na tayong pang-inom. Umutang ka muna sa tindahan. So, di uutang. Yung alak, iuutang yon, no? Para lang mapainom yung mga kumpare. Pag uwi, walang ulam. Okay? Walang ulam pag uwi. Pag uwi, walang ulam. Sabi ng tatay, nagugutom ako. Wala bang pagkain dyan? Bakit? Sabi ng nanay, nagbigay ka ba? Ibig ko sabihin, yung pang-bisyo niya, naiutang niya. Pero yung kakainin nila, hindi niya magawa ng paraan. So, nakukuha po? May natututunan po? So, yun po siya. Okay? Yun po siya. Kaya sabi rito, mas worse. So, anong point natin dito? Ang unang praktisan, ito pa makinig po. Ang unang praktisan natin ng pagmamahal, family po. Family. Bago mo mahalin ng maayos ang iyong kaibigan, unang-una nating mamahalin ang ating pamilya. Amen po ba doon? Amen? Okay? Kung may bibilin tayo na mahal para sa ating kaibigan, alam mo, nakakapagselos yun. Tama po ba? Nakakapagselos ba yon? Yung ganon? Nakakapagselos? Buti pa yung girlfriend ng anak ko ibinili ng eroplano. Okay. Ako, ang ibinili lang, pushcart. So, nakakapagselos po yun, no? Nakakapagselos. So, yun po siya. Kaya sabi rito, he denied the faith and worse than unbeliever. So, your family is your first ministry. You cannot claim to love your neighbor indeed and truth if you are neglecting the people living under your own roof. Okay? Kaya nga, kung meron tayong mamahalin, ang first ministry po natin, ang una pong dadaluyan dapat ng ating pag-ibig, walang iba, kundi ang ating pamilya.
Okay, if you are neglecting the people living under your own roof, hindi po maganda pong patotoo yun. Kapag naneglect natin, kapag napapabayaan po natin yung yung mismong pamilya po natin. Amen po ba? May natututunan po. Okay, ito ay tungkol sa pamilya, kaya nga ito ay sinasabi natin, it is a natural lang na mag-provide tayo sa ating family, pero yun nga, no, pag mas mapoprovide natin yung pangangailangan ng iba, pero yung family naman natin ay nakakawawa, hindi po magandang halimbawa yon. So the family, sabi rito, as a training ground. So training ground po natin to, home is usually where we learn the deed and truth, part of love first. So ibig sabihin, yung family po natin, ito po ang pinaka pattern natin. Dito tayo nagsisimula. Ito yung training ground natin. Ito yung training ground natin para i-impart yung pag-ibig ng Diyos doon sa iba. Okay? Ngayon, tatanungin ko kayo. May natandaan ka ba na hanggang ngayon parang sa miyembro ng ating family parang hanggang ngayon ay hindi mo pa siya napapatawad. So merong gano'n, ha? O kaya sa magkakapatid baka merong magkakagalit, no? Merong magkakagalit. Okay? Merong gano'n. O kaya sa family naman minsan talaga hindi nawawala ang inggitan. Okay? Hindi nawawala ang inggitan sa family. Minsan nangyayari po 'yan. Okay? Minsan nangyayari. Ngayon, eto po, no? Ngayon, pag nakikita po natin na ganito, kaya nga sabi rito, ito po daw yung training ground natin, yung family. Ito daw yung training ground. Dito natin talaga hinuhubog mismo, unang-una sa lahat, paano tayo magkakaroon ng love in action doon sa iba. Kung dito sa family, meron tayong problema. Kaya dito po sa family, kung titingnan po natin, sabi roon ng Bible, pakibalik nga Kuya Joren. At tingnan nyo, if anyone fails to provide for his own, especially for those of his own family, your family needs forgiveness. Amen? Amen? Kailangan ba ng forgiveness sa family? Kahit anong sama ng iyong anak, kailangan niya ba ng forgiveness? Kailangan niya ng forgiveness. Kahit na anong sama ng kapamilya natin, kailangan niya ba ng love? Kailangan niya ng love. So kaya nga, pag hindi daw na ipoprovide yon, sabi rito, he has denied the faith and worse than an unbeliever. So napukuha po natin na ang pinaka-training ground po natin, paano ina-apply ang forgiveness, paano ina-apply ang love, paano ina-apply yung pagpo-provide natin ng mga pangangailangan ng ating family doon mismo sa ating pamilya. Okay. So ngayon punta tayo rito. Ngayon, kung ang highest standard natin is love in action for neighbor, ito pala ay rewarding. Okay, eto, punta na tayo dito. Wala akong problema sa standard. Kasi mahal ko talaga ang nanay ko, mahal ko ang mga kapatid ko. Wala akong galit sa kanila. Okay, ako naman ay kahit papano nakakatulong sa aking family. Nakakapag-ambag ako sa mga ligpitin, sa mga kung ano-ano yon. Hindi man sa finances, pero alam ko, mahal ko ang nanay ko, mahal ko ang kapatid ko. So wala akong problema sa standard. Ngayon, punta na tayo. Kung may problema tayo sa standard, so hindi tayo makakapunta doon sa highest standard. Ngayon, kung may problema tayo sa standard, paano kang pupunta sa highest standard? Kasi nga, bagsak na sa family. Tama po ba? Ngayon, sino dito gusto pumunta sa highest standard? Pumalakpak sa Panginoon. Wala naman akong problema sa sa standard eh. Gusto ko doon sa highest standard. Okay, punta tayo sa highest standard, ha? Ready? Ready na? Okay, mukhang hindi ready. Okay, so, highest standard. How to have the highest standard of love. Okay, bago tayo pumunta sa highest standard of love, yung kaninang pinag-usapan natin kanina, okay ako sa family ko. Wala akong problema. Mahal ko sila at nagmamahalan kami.
Okay. Walang samaan ng loob sa aming pamilya. Okay, punta na tayo doon sa highest standard. Okay, sa highest standard, how to have the highest standard of love. Okay, imagine niyo to Imagine niyo. Okay, ang love po kasi, katulad ng napag-usapan natin, para kang merong tangke. Tangke. Okay, tangke. Tank. Okay, tank of love. Ngayon, halimbawa kay Pastora She. Halika dito, Pastora She. Di-demonstrate ko sa iyo. Si Pastora She ay asawa ko. Natural mahal ko. Tama? Amen? Mahal ko. Nag-kiss ba kayo kahapon? Mamaya ulitin nyo. Okay. Okay, ganito. May tangke ako ng pag-ibig. Okay? Isasaling ko ngayon sa kanya dahil love ko siya. Okay? Ayan, okay. Isasaling ko ngayon sa kanya. Dahil hindi ako ang source of love, nauubusan ako ng love, lalo na pagpasaway siya. Okay, pag uwi ko ng bahay, walang pagkain. Di ba? Okay. Tapos lagi siya nagmamadyong sa labas. Pag uwi ko, yung mga anak ko, puro kulangot dito, hindi nakakaligo, di ba? So, ganon. Okay. Dahil ako ay may tangke ng pag-ibig, at siya ay nagkukulang. Tama? Nauubusan ako ng pag-ibig. Kasi hindi ako source of love. Okay? Kumukuha lang ako sa Diyos, nauubusan ako. So, nakukuha? Nauubusan. Kaya nauubusan din tayo ng love. Kasi hindi naman talaga tayo ang source of love. Okay? Okay? Nauubusan tayo ng love. Kaya di ba meron naghihiwalay? Nauubusan kasi ng love. Salamat, Pastora She. Okay? Okay, yun siya, no? Yun siya. So, kaya imaginein mo, ikaw ay may tangke ng pag-ibig. So, ikaw ay limitado. So, your tank runs dry. So, ibig sabihin, ay, maubos na yan. Okay? O kaya, talagang empty na siya. Okay? So, kapag ang tao ay, ungrateful, pag ang tao ay gumagawa sa iyo ng masama, kahit mahal mo siya, mauubos at mauubos ang iyong pag-ibig. So, yun siya. Okay? Di ba sinabi na nga natin nung nakaraan, paano hindi mauubos ang pag-ibig natin? Siyempre, dapat nakakonekta tayo sa ating Panginoon. Okay. How to have the highest standard of love? Number 1, we should come to God first. Okay? Lapit muna tayo sa Diyos. Humingi tayo ng, pag-ibig sa Kanya. Okay? Matthew chapter 22, 37 to 38. Okay, and Jesus replied to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment." Verse 39, the second is, "You shall love your neighbor as yourself." Okay? You shall love your neighbor as yourself. So ito po ay amplified, kaya meron pong mga explanation. That is, unselfishly seek the best or higher good for others. So ngayon, ito po, ang pinaka po rito, susi, ang pinaka-key. Okay? Ang pinaka-key, para mahalin natin ang ating mga neighbor, ang sabi diyan, yung number 1. Ang pinakasusi, mahalin natin muna daw ang Diyos, buong buo. Okay? Buong buo. Ibig sabihin, pag minahal natin ang Diyos ng buong buo, ano ibig sabihin nun? Hindi ikaw ang nagbubuhos sa Kanya. Pinaliwanag ko na to, di ba, nang nakaraan. Kapag minahal mo ang Diyos ng buong buo, dahil siya yung source of love, hindi Kanya kukuwanan. Dadagdagan ka pa niya. Okay? Sa relasyong tao, ikaw ang nauubusan. Okay? Ikaw ang nauubusan ng pag-ibig. Okay? Ikaw ang nababawasan. Okay? Ngayon, pag inibig mo ang Diyos buong buo, ikaw naman yung nadadagdagan. Dinadagdagan ka ng Panginoon. Kaya nga sabi rito, okay, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Okay? At sunod nun, mahalin mo ang iyong mga neighbor. So, yun siya. Okay. Pag sinabing neighbor, kasama na yung pamilya. Okay? Okay. Kasama na yung pamilya dyan. Okay? Pag sinabing neighbor. Kaya nga dito, mapapansin po natin,
Pinapauna sa atin ng Diyos na mahalin siya ng buong buo para hindi tayo nauubusan. Okay, knowing God's love. Okay, kapag halimbawa, ito sa mga babae ito. Magtatanong ako sa mga babae. Okay. Pwede rin sa mga lalaki ito kasi sila yung nagbibigay minsan. Meron bang babae dito na may nanligaw sa kanya, hindi niya type? Tapos, yung lalaki nagbibigay sa kanya. May binibigay sa kanya. Tapos yung babae, tinatanggap niya. Meron po ba? Meron? Meron dito? Yung hindi mo type yung lalaki na nagbibigay sa iyo. Alam mo may gusto siya, alam mo na mahal ka niya. Kasi may feeling siya sa iyo. Ngayon, binibigyan mo ng chocolate. Binibigyan mo ng rose. Ikaw naman, tanggap ng tanggap. Okay, tanggap ng tanggap. Okay, tanggap ng tanggap. Kasi alam mo na, sayang. Okay, alam mo kasi na sayang. Ano ibig ko sabihin nito? Ano ibig ko sabihin nito? Okay, alam mo lang. Okay, alam mo, nangyari po sa akin yan. Pero hindi kay Pastora siya, Nangyari po sa akin yan. Naubusan ako ron. Okay. So, anong nangyari po? Siyempre, bigay ka ng bigay, tanggap naman siya ng tanggap. Alam mo, pag tanggap ka ng tanggap, yung babae, tanggap ng tanggap, ang feeling ng lalaki, ay, may gusto rin sa akin ito, tanggap ng tanggap Ayun, ganun po. Pero dapat paunahan mo lang na, alam mo, sa mga youth mga youth. Actually, sa ngayon, wala akong nararamdaman sa iyo. Pero dahil binibigyan mo ako, nakakaya namang hindi ko tanggapin. Sayang Lalo yung chocolate, no? Laki, no? Toblerone na malaki. Di ba? So, sayang. Okay, pero tatanggapin ko to. Pero ito ay pagtanggap ng pagrespeto. Pero sa ngayon, ay wala pa ako nararamdaman sa iyo. Pero, totoo lang, masarap ang chocolate. So, ganun lang. Okay. So, yun siya. Ngayon, eto na. Okay. Eto na nangyari. Okay, eto na nangyari. Okay. Alam mo na mahal ka niya. Okay. Alam mo na mahal ka niya. Pero dahil wala kang nararamdaman sa kanya. Alam mo lang na mahal ka niya, may gusto ka niya, may feeling siya sa'yo. At one of the expression of His love is giving you a gift. At ikaw naman, tinatanggap mo. Expression na niya yun Mahal kita, kaya bibigyan kita. Okay, eto na. Yung tinatanggap mo sa kanya, expression yon ng kanyang pagmamahal sa iyo. Ang natitikman mo, yung pagbibigay lang ng chocolate, pagbibigay ng rose, o binibigyan ka ng load, o ano pa. Okay? Expression lang yon ng kanyang pagmamahal sa iyo. Kumbaga, ito ay Ito ay patikim. Patikim. Para mahulog ka sa kanya. Okay, ngayon, eto. Kung hindi mo talaga siya type, hanggang doon lang yon. Amen? Pag hindi mo siya type, hanggang doon lang yon. Ano ibig ko sabihin? Pag hindi ka na fall in love sa kanya, hindi mo alam na meron pa pala siyang malalim na ipaparana sa iyo. Tanda ng kanyang pagmamahal sa iyo. Amen? Kasi ang pag-ibig hindi natatapos sa chocolate at sa rose. Tama po? Hindi doon natatapos. Okay? Baka maramdaman mo pa yung pagkikare niya. Okay? Baka maramdaman mo pa yung protection niya. Okay? Baka maramdaman mo pa yung, ay, ang lambing niya. Ayun, baka maramdaman mo pa rin yun. Okay? So, ganun po siya. So, anong point ko dito? Kung merong isang tao na may gusto sa'yo at binibigyan ka, maliban ma-fall in love ka sa kanya, doon mo lang mararanasan na talagang mahal ka niya. Okay? Kailangan may testing nga to, may testing. May testing. Ngayon, di ba may nangyayari? Alam mo, ang galante niya. Bigay siya ng bigay sa akin. Nung naging kami na, sinama lang niya lang ako sa listahan. After 6 months, wala na kami. Ando doon na siya, iba naman binibigyan niya. At least nag-testing ka.
Okay? So what's my point? Eto, yung na-fall in love ka rito, napansin mo na nag-fail yung love. Sa Diyos, eto. Alam mo na mahal ka ng Diyos, tama? Alam mo yon kasi may binigay siya. May binigay ba siya? O yun, may binigay siya, di ba? Ano yung binigay niya sa'yo? Tanda ng pagmamahal sa atin ng Diyos, may binigay siya. Alam mo, parang nanligaw siya sa'yo, ay may binigay sa'yo ang Diyos, tanda ng pagmamahal niya sa'yo. Okay, sino yun? Alam mo na yun eh. Sino? Si Jesus Christ, yung napako sa krus. Tanda ng pagmamahal niya sa'yo yun. Okay? Alam mo lang yon. Okay? Yun lang yung na-experience mo. Pero, pag na-fall in love ka sa Diyos, hindi lang pala pagpako sa krus ang expression ng kanyang love. Okay? Pag na-fall in love ka sa Diyos, hindi lang pala alam mo na mahal ka niya, kundi naranasan mo talaga na talagang mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya iba yung sinasabi natin, I know that God loves me, and iba rin yung experience na talagang, na-experience ko talaga na mahal ako ng Diyos. Magkaiba po yun. Magkaiba. Magkaiba yung alam mo na mahal ka ng Diyos at magkaiba rin yung na-experience mo na mahal ka ng Diyos. So, yun. Magkaiba po yun. Okay? Kaya minsan, di ba sa pagliligawan, okay, ang may experience mo lang pag hindi mo siya sinagot na mahal ka niya, ay yung binigay niyang chocolate. Binigay niyang rose. Yun lang ang na-experience mo. But when you dive in, when you fall in love, mararanasan mo, ay, ang galing niya pala, ang lambing niya pala, na maalalahanin pala siya. O, ganun. Yung pa yung mga mararanasan mo sa kanya. Kasi, nag-dive ka. Ganun din sa Diyos, no? But siyempre, sa tao, di ba, nagpe-fail ang love ng tao, pero ang Diyos, hindi siya nagpe-fail. Okay? So, yun po siya. Ano ibig sabihin nito? Hindi ka mauubusan sa Diyos kapag ikaw ay nag-dive, nag-fall in love talaga sa Kanya. Okay. So, yun po siya. Okay. So, ngayon, eto na. We cannot love our neighbor without loving God. With all our heart, soul, and mind. So, kailangan talaga mag-dive in talaga na tayo. Ma-fall in love talaga tayo doon sa Diyos para mas maranasan natin. Ngayon, ang tanong, paano ba yon? Paano ba ma-fall in love sa Diyos? Sige nga, paano ba? Okay. Paano ba ma-fall in love sa tao? Paano? Sige nga, sample. With sa mga niligawan. Ate Mirna, matanong kita, paano ka na-fall in love kay Kuya Chris? Nanligaw ba siya? Nanligaw. Pinatulan mo yung ligaw, no? O, ngayon, ano yung mga kadalasan na ginagawa ng babae para ma-fall in love din siya doon sa panliligaw ng lalaki? Ano kadalasan ginagawa? Ano yung action mo? Sinagot mo ba siya ng oo? Oo. Tapos, nung sinabi niya, mag-date tayo, ano sabi mo? Oo. Ayun, di ba? O, nakita nyo, may oo eh. Ngayon, meron ka ng response. Diba? O ngayon, si at kuya, naman, ilan ba niligawan mo at kuya, Wala naman si Daisy rito eh. Wala si Daisy. O yan, anong ginagawa para ma-fall in love? Kinikare mo. Oo. Ayun, oo. Ayun, di ba? Ayan. So, ginagawa din yan, di ba? Ginagawa ba ng mga lalaki yon? Yung mga magkaroon ng relasyon dito, di ba ginagawa? Kuya Cyrus, ginawa mo ba kay ate yon? Kumain ka na ba? Ayan, mga tipong gano'n, di ba? Part yun ng pagkikere. Di ba? At nakakahulog sa, yon, damdamin ng mga, ng mga babae. So, ibig sabihin, yung tinatawag nating, may gusto sa'yo, pero tapos nag-fall in love ka rin sa kanya, pinatulan mo siya, lahat ng kanya, nagre-response ka kung paano siya, sa tingin mo na makakatulong para mag-grow yung inyong relation. So ngayon, ganun dun sa Diyos. Sa Diyos ganito, paano ka mapapall in love sa Diyos? May date din yan. Naikipag-date ka sa Kanya, okay? Sa Word of God, di ba? Sa Word niya, sa prayer, nakikipag-date ka rin sa Kanya.
nakikipagrelasyon ka talaga ng maayos sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin na ma-fall in love ka rin sa Diyos. Di ba kaya ka na fall in love dahil nung lumabas kayo, di ba lumabas kayo, ganoon. Tapos nakita mo napakasinsero niya. Yung buka ng kanyang bibig, parang totoo. Di ba? At ninanamnam mo yon. Tapos nung nagsabi siya sa iyo, mahal na mahal kita. At pakakasalang kita sa lahat ng simbahan. Tuwan-tuwa ka ngayon. Di ba? Aabutin ko ang bituin para sa iyo. Yung mga tipong mga ganon. Di ba? Okay? So, yan siya. Okay? So, nade-develop ka na ngayon sa kanya. Di ba? So, ganon. Tapos, nung kumain siya ng ice cream, di ba? Medyo may sumabit dito. Tapos, kumuha ka ng tissue, pinunasan mo. Naku, yung babae, tuntuwa. Wow, grabe, mahal na mahal niya talaga ako. Di ba? Tapos, yung hangin. Kumampay yung hangin. Kumampay yung hangin. Tumama sa mukha niya. Yung buhok niya. Gumanon. Tapos, ginanyan mo. Di ba? Di ba? So, ganun po. Tapos sasabihin, oh, talaga palang mahal niya. So, yun po siya. So, what's my point here? Kahit na alam mo na mahal ka ng Diyos, pag hindi ka naman ma-fall in love, kung hindi ka magdadive, wala ka ma-experience. Ang ma-experience mo lang, alam mo na mahal ka niya, pero hindi mo talaga totoong mararanasan kung gaano kataas, the high, the deep, di ba? Yung lapad, yung lawak ng pagmamahal at pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Okay, punta na tayo dito. 1 John chapter 3 verse 18, puntahan po natin yung truth. O, sabi rito, dear children, let us not love with word or speech, but with action and, ito po mahalaga yung truth. Yung truth po, so, yung action po kasi, yung action, sabi rito, love in action, not just in word, in speech, but with action and in truth. Ibig sabihin nun, huwag ka lang umibig sa pamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng katotohanan. So, anong point natin dito? Okay, punta muna tayo sa family. Punta muna tayo sa family. Okay, ang pamilya po natin, pag nagkakamali, kailangan nila ng forgiveness para maging maayos ang relasyon. Okay? Ngayon, eto na. Paano mong ibibigay ang forgiveness sa kanya? Action po yung pagbibigay, no? Pinapatawad na kita. Okay? Umuwi ka na sa bahay, mahal na mahal ka namin. So, umuwi siya sa bahay kasi pinatawad mo. So, nagkaroon uli kayo ng masayang pamilya. Okay. Ngayon, umulit uli siya. Ngayon, nung umulit uli siya, ng pagkakamali, sabi mo, patatawarin ko pa ba siya? Okay. Patatawarin ko pa ba siya? Inulit niya na naman yung sinabi kong wag niya nang gagawin eh. Inulit niya na naman. Okay. Ngayon, eto na. Parang nauubos na yung pasensya mo. At parang, patatawarin ko pa ba talaga itong taon to? Ang kulit-kulit eh. Pinatawad ko na nga. Ngayon, hihingi. Eto na. Punta ka na sa truth. It's speech, but with action and in truth. Ano, bakit kaya sinabi yung truth? Alam niyo po kasi yung truth ganito. Yung truth po, sample uli, forgiveness. Forgiveness uli. Alam niyo, ang tao, pag paulit na ginagawa, yung isang bagay, minsan ayaw mo na siyang patawarin. Tama? Nauubos yung pasensya mo sa kanya. Okay. Ito yung truth. Ito yung truth. Ito yung truth, makinig ha. Ito i-apply mo na sa tao. I-apply mo na sa tao to. I-apply mo sa family, i-apply mo sa tao, sa ibang tao. Ano yung truth? Tanong. Pag ikaw ba nagkamali, hindi ka pinapatawad ng Diyos? Pinapatawad ka ng Diyos. Yun yung truth doon. Yun yung truth. Kasi pag nagkamali ka nga, pinapatawad ka ng Diyos eh. Yun yung truth.
truth doon. Okay? Kaya, ngayon, pag naiisip mo yung, yung experience mo sa Diyos, na pinatawad ako ng Diyos, ang dami-dami ko ng mga kasalanan. Gaano karami yung kasalanan natin kumpara doon sa pagpapatawad na ibibigay natin doon sa tao? Di ba parang mas marami pa ngayon ginawa nating kasalanan sa Diyos? Kaya makikita mo doon yung truth po, yun yung experience mo. Yung truth po, yun yung experience na pinatawad ako ng Panginoon. Ba't hindi ko siya patatawarin? Yun po kasi yung truth. Yun yung totoong experience. Meron po ako ikukwento sa inyo. Ito, true to life story to. Isang pastor po, nagda-drive po puntang Pampanga. May speaking engagement po siya roon. Medyo na-late siya, kaya nagmamadali po siya. Nagmamadali po siya sa pagda-drive. Okay? Okay. Sa pagmamadali niya, meron siya nakagitgitan. Kasama niya ang kanyang misis. Meron siya nakagitgitan doon. Okay? Yung nakagitgitan niya ay nagmamadali din. Okay, dahil nakagitgitan niya, uminit yung ulo ng pastor. Hindi ako yun, ha? Okay. Uminit yung ulo ng pastor. Nung uminit yung ulo ng pastor, hinabol niya yung nakagitgitan niya na nagmamadali rin hanggang inabutan niya. Sabi ng misis niya, huwag ka nang bumaba sa kotse. Pastor ka, alalahanin mo. Huwag ka nang bumaba sa kotse. Pero nakat niya na yung kotse. Nakat niya na. Pero bumaba pa rin siya. At nang pagbaba niya, malaking tao yung pastor eh. Pinababa niya yung lalaki. Bumaba ka rito. Eh, maliit lang yung lalaki. Pinitsirahan niyang ganun. Ang sabi sa kanya ng lalaki, Pastor, nagmamadali din ako kasi malilate ako. Ako yung worship leader doon. Namukaan siya na siya ay pastor. Siya ang worship leader, kaya nagmamadali din. Ano sabi kanya ng misis? Huwag ka nang bumaba ng kotse, pastor ka. Okay? Napitsirahan niya yung worship leader. O niya. So, ano ibig sabihin nito? Mag-love ka with action. Saka truth. Ikaw nga, lagi tayo pinapatawad ng Diyos eh. Diba? Kailan ka hindi pinatawad ng Diyos? Sa pagbibigay, di ba? Halimbawa, sa pagtulong. Minsan, ang naisip natin minsan sa pagtulong o sa pagbibigay ng oras sa iba, baka ikaw ang maubusan. Tama? Kaya minsan, di ba, nililimitahan natin yung pagmamahal natin sa iba kasi inisip natin na maubusan tayo. Tanungin ko kayo, naubusan ka ba talaga? Kailan ka naubusan? Ano sabi ng Bible? Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Kaya nga, kung tayo ay maglalove in action, not just love in action, but in truth. Kung ano yung na-experience natin sa Lord. Kung ano yung na-experience talaga natin. Hindi lang kung yung alam natin. Kaya nga tinatanong ko kayo, bakit parang napapagod tayo sa pagtulong, bakit napapagod tayo sa pagganto, iniisip kasi natin na mauubusan tayo. Pero ang totoo, ang sabi rito, action and in truth. O ngayon, tanungin ko kayo, bakit tayo nahihirapan umibig sa iba? Bakit tayo nahihirapan umibig sa iba? Ang sabi roon, umibig ka in truth. Malalaman mo ngayon na, oo nga no, kahit ako ganito, mahal na mahal ako ng Diyos. What is truth then? What is truth behind there? Ano 'yon? Yung love na ibibigay ko sa Kanya, papalitan din ng Diyos. Papadaluin lang ng Panginoon. Kaya hindi din tayo mauubusan talaga ng love. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alalang umibig sa iba, hindi ka mauubusan. Hindi po tayo mauubusan ng pag-ibig
Amen? Kaya hindi tayo mauubusan ng mabuting gawa. Kaya dito sa ating pamilya na nandirito, punuin natin ng pag-ibig ang ating pamilya. Amen po ba? Makakaasa po ba tayo na ang ating pamilya ay punong-puno ng pag-ibig because of nabubuhay tayo sa karanasan, nabubuhay tayo doon sa katotohanan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon at patuloy na pinapa-experience sa atin ng ating Panginoon. Yun po yun palagi nating pangahawakan na ang ating Panginoon ay Diyos na hindi nauubusan. Kaya minsan kung iisipin natin na hindi ko na kayang halimbawa ang ating pag-ibig ay limited lang sa ating family. Alam mo, practicein na natin 'yan. Kung sinasabi natin ang aking pag-ibig ay para lang sa family ko, so standard lang po 'yon. What is rewarding? Yung pag-ibig mo na ibinigay sa family, ano ibig sabihin nun? I-extend mo na siya sa iba. Ngayon, pag inisip mo na, pag in-extend ko ba sa iba tong pag-ibig ko sa family, mauubusan ako, tingnan mo yung truth, ano yung karanasan mo, ano yung sinasabi ng Diyos. Kaya naniniwala tayo na tayo ay mas marami pang maaabot kapag tayo ay nabuhay sa pag-ibig, nabuhay na hindi lang sinasabi ang pag-ibig, kundi ito ay inaaksyonan, at hindi lang inaaksyonan, kundi ipinamumuhay natin ito sa katotohanan. Amen po ba? Amen. May natututunan po ba? Baka malabo? Malabo, malinaw? Ayun, malinaw po. Malinaw po yan. Okay. Last na kwento po. Last na kwento. Ito po ay may kinalaman kay Jim Elliot ng Amerika. So, nagpunta po sila ng mission. 1956 po ito. 1952 po, nagsimula silang mag-mission sa Ecuador. Equator ba yun? Ano yun? Ecuador. Isang tribo po ng mga Indian yon nung pinuntahan nila yung tribo po na pinuntahan nila ay isolated sila. Hindi sila nakikipagsalamuha sa ibang tao. Kung meron mga tao na makakasalumuha sila, pinapatay po nila. Ngayon, sabi nung mga missionary, 5 missionary na mga bata pa po, pinangunahan ni Jim Elliot. Sabi niya ganito. Sabi niya, gusto namin sanang puntahan yung lugar. Yung lugar. So, ngayon ang ginawa nila, alam kasi nilang papatayin sila. Ang ginagawa nila, may eroplano po sila. Yung eroplano na po 'yon, pag pupunta po sila doon, nagpapabagsak sila ng mga pagkain. Okay, ng mga pagkain. So, yun po. 4 na taon po nilang ginawa yon. And finally, 1956, napag-usapan nila, sige, mag-landing na tayo. Mag-landing na. Nung mag-landing po sila, eto na, may nakausap sila na 2 babae at lalaki na Indian. Okay, na tribes doon. So, maganda po yung usapan nila, kaya lang may dumating na ibang grupo. Yung ibang group, may baril po sila. May baril. May dala po silang baril. Para just in case, lalaban sila. Ang nangyari po, nung may dumating na grupo, kasi ang lengguwahe, hindi sila magkaintindihan sa lengguwahe, no? So ngayon po, nung dumaong na sila at dumating doon yung ibang grupo, sa makatuwid po, pinatay po sila. Patay po talaga sila. 5 po silang misyonaryo, patay. I-search nyo na rin po sa Google, malalaman nyo po yon kung sino si Jim Elliot. Okay, nung si Jim Elliot po, patay po silang 5. Sa makatuwid, lahat patay. Eto na. Hindi nila ginamit yung baril. Hindi po nila ginamit yung baril para gumante doon o kaya ipagtanggol yung kanilang sarili. Talagang nagpapatay po lang sila. Ngayon po, nung namatay po sila, kinuha yung bangkay nila at inuwi sa kanilang pamilya. Ngayon, nag-usap-usap po yung kamag-anak, especially yung asawa ni Jim Elliot, pati yung mga kamag-anak ni Jim Elliot na mga babae. Bumalik po sila doon sa Ecuador.
nung pagbalik po nila, hindi po pagigigante ang ginawa nila, kundi pagbabahagi pa rin ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo ang nangyari? Na-meet po nila yung mga tao na mismong pumatay sa kanyang asawa. Na-meet po nila. At nung na-meet nila yung asawa, yung mga pumatay na mga Indian, puro babae na yung nagpunta doon, shiner nila yung pag-ibig ng Diyos, shiner nila yung yung pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, at shiner din nila yung forgiveness. Na sinasabi, alam nyo, kahit pinatay nyo yung asawa ko, pinatay nyo yung kamag-anak namin, walang pagiganti sa aming pangapuso dahil mahal namin kayo. At yung tribo na po yon, nakakilala sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakakilala po sa Panginoon. Okay? So nakita nyo? Forgiveness. Na kahit na pinatay na yung asawa, yung asawa pala nila, yung po ang magiging binhi, pinakabuto, na kung saan doon dadaloy ang pag-ibig ng Diyos, na hindi sila gaganti. Bahala nang mamatay, hindi na igagante. Kasi marami na itong pinatay, yung mga tribo na to. Lahat ng mga misyonary, pinapatay. But yung 5 po, nagsakripisyo, at merong mga asawa sila na bumalik doon para ibahagi ang forgiveness ng Panginoon, ibahagi ang pagmamahal ni Kristo, at naligtas po ang mga tao na to. So nakita nyo po, kaya ang source of love, kung tayo lang, limitado yan. Pero kung ang source of love galing sa Panginoon, kaya po nating mahalin ng iba nang walang kapalit. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayong lahat ay manalangin.